Sino nag-ano nun? Sino nag-hawak nun? Ng ano ni Joy? Sa payak. Si Buslot? Nag-hawak si Buslot? Ang 172 na yan ay nanood ng 3 minutes lang. No? 3 minutes, ha? So, times 3. No? So, kada isa. Kada isa nanood ng 3 minutes instead of 6 minutes, ha? Kunin natin yung average. So, 8,600 watch hours. Alright. So, isa sa mga naging usap-usapan ngayon ay itong channel ni Joy Aquino, or better known as Joy Diwata, no? Or Fran Joy. Correct me if I'm wrong, doon sa mga love team ng Kalingap. And dahil sa usap-usapin na to, talagang marami ang nagbigay ng reaction. And one of those sa mga nagbibigay ng reaction ay kung kanino ang unang mamomonetize na channel. No, dahil nga kinukumpara sa ginawang channel ni Beyonce na according to some of us, ibang mga vloggers or ibang mga supporters or mga viewers, hindi pa raw monetize, no? So nagkaroon na po tayo ng content about doon. Kung totoo mang hindi pa na monetize si Beyonce, I give an explanation and with backup of what is YouTube is saying doon sa mga nag-a-apply ng monetization, no? So same thing here with Joy Diwata, no? Sabi nila monetize na, and when I check, may ads, no? May ads na. But always remember po na hindi po porke nakitaan natin ng ads ng content namin ngayon, especially sa mga bago, no? Monetize na, no? Hindi po. Meron ngayon rules sa YouTube na kahit hindi pa monetize yung channel, nagkakaroon na ng ads. Why like that? Maybe, I don't know, maybe additional income of YouTube. We are not sure, no? But before, wala talaga yon. Pero ngayon, kahit hindi ka pa monetize, nagkakaroon na rin po ng ads yung ibang content namin. Hindi lahat, pero yung iba meron. And when I check Joy Diwata, no, meron yung ads. No, may mga ads na lumalabas. So, is it monetized or not? So, yun lang po yan sa ating pag-uusapan. At meron pa pong isa na ngayon, isa rin sa mga kumakalat na balita, is someone is controlling, holding, no, yung channel daw ni Joy. So, yan ay according, syempre, doon sa mga taong duda at against sa Kalingap, no? So, yan po yung lalamanin ng content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And always remember, ako po ay reactor. I don't take sides, no? Kung sa tingin ninyo ay medyo parang I'm inclining towards that other group, like sa Kalingap or sa anti-Kalingap, it doesn't mean, no, ako po ay naka 100% support doon, no. I'm basing my explanation, my opinion sa mga nangyayari, no, doon po sa nangyayari, nakikita, napapanood natin, and with my own conclusion, no. So wala po itong pinapanigan kahit sino pa po sa inyo, and kung meron man po kayong gustong sabihin or idagdag sa aking sabihin or against man po kayo sa aking mga sinasabi, leave it on our comment section. And malay nyo, ma-elaborate pa natin yan. And nagla-livestream din po ako. So, if so happen na nakasubscribe kayo at naka-livestream ako, so drop by on my livestream and ask question to me directly. Kahit po yan ay against sa aking paniniwala, I will try to explain as simple as possible na magkakaintindihan po tayo. Wala pong bastusan, no? O issue po tayo, walang personalan. Doon po tayo magre-rebat sa mga isyong inyong hindi nagustuhan sa aking mga naging reaction. Okay? Nililinaw ko lang po, no? Para po kung manood man kayo, intindihin nyo po yung sinasabi ko. Because I don't take side. I always remind all my viewers that I'm a reactor. I don't support any groups or samahan, no,
or kahit na po siya pa ang may-ari ng community, as long as I saw something na sa tingin ko hindi ako pabor, I will tell you. Then tell me also what you feel on all of my uploads or even on my live stream. Okay? So, nililinaw ko lang po. Okay? So, simulan po natin dito sa mga nasabi ni Red Zane about dito kay certain boss lots. So, I'm not too sure kung sino ba yung pinapatungkulan niya sa kwento na to, no? Hawak daw ng isang boss lots yung channel ni Joy. So, allow me to share that part of the video para po maliwanagan tayo, no? So, ito po yung sinasabi ni Red Zane. Na alam naman natin isa sa mga, alam niyo na, hindi sa ngayon, sa mga ginagawa ng Kalingap. And Joy is one of those na pag-aalaga ng Kalingap. Sino nag-ano nun? Sino naghahawak nun? Ng ano ni Joy? Kaya. Si Buslot? Naghahawak si Buslot? Okay. May nalalaman kami about sa ganyan. Ako si Buslot. Sila magparami sa amin. Okay? So, yan yung portion, no? Nung conversation ni Red Zane at a certain individuals, no? Regarding dito sa sinasabing boss lot. Kasi, as I've been observing, no? Watching live of Beyonce, no? Para sa akin, no? What she is doing on her live stream are all, most of it, no, ay diskarte niya, no, diskarte ni Beyonce. So maybe that's why nobody is asking kung sino ba yung tumulong, dahil nga unang-una nagla-live siya, walang mukha. So which are most of the complaint ng mga ayaw kay Beyonce or anti-Kalingap, no. While dito kay Joy, nakita naman natin na although hindi pa siya talaga sanay, kasi raw na raw yung kanyang video, yung in-upload niyang video, dahil nagtatanong pa siya kung ano sasabihin niya, ano gagawin niya, di ba? So, ang naririnig natin boses doon si Franz, yung kanyang collab team, di ba? Na nagtuturo sa kanya ng mga sasabihin at gagawin niya. Now, there's another person na binanggit dito, si Red Zane, na si Boss Lots. So, sino kaya yon? So, can anybody, anyone from my viewers, any idea kung sino po ba si Boss Lots na yon at bakit kailangang may humawak ng channel ni Joy? Diba? Joy is been a beneficiary of Kalingap Rab for how many years na, and for sure alam niya na kung paano pagagalawin yung channel niya, no? So guidance maybe, but if you say may humahawak, which means may kumukontrol, no, may nagmamanipulate, 'di ba? May naguutos. Iba po 'yon sa nagbibigay lang ng suggestion or umaalalay lang. So, regardless kung sino man siya, but if somebody, no, can give us a hint kung sino man siya at bakit hinahawakan yung channel, much better po for clearer, no, understanding of all of us. But katulad na sinabi ko, regardless sino pa man yan, as long as it can direct yung channel ni Joy in a much better position, no, much better. Yun yung sa akin, no. Kung magko-question dito kasi, bakit kailangan may kumontrol? Diba? So another pagmamanipulate na naman po ba yan? Kung sakasakaling may kumukontrol? At hahayaan ba ni Joy na siya ay kontrolin? As we all know, diba? Si Joy ay may sariling paninindigan based doon sa mga naging comments ng dating mga nagsasabi na siya ay inalisan ng kanyang mga sponsor because of her own decision, no? Ayaw niyang magpa-control, something like that. So why is this boss lot, as what Red Zane is saying, is controlling Joy's channel or how to handle Joy's channel, no? So kung totoo man yan, we need to double check, no? Kasi as we all know, yan ay galing kay Red Zane na alam naman nating against sa Kalingap. So
there's no harm in double checking it, no? Verifying it if there's truth on that matter. Pero para sa akin, if what is the Kalingap is saying or the supporters of Joy is saying, no, na hindi nagpa-control si Joy sa kanyang mga sponsor, I hope that's what also she is doing sa kanyang channel. Yes, somebody can give suggestion, diba? Walang problema doon, but the control should be all controlled by Joy Aquino. Wala pong iba. Kahit si Franz mo, no? Makakapag-suggest sila, pero on how to operate, no, kung ano yung discarding gagawin niya sa channel, it should be Joy alone. Kasi channel niya yan. It reflect her personality. Hindi po yung mga taong nakapaligid sa kanya. So kung ano man po yung i-content niya dyan, ibig sabihin doon po siya, komportable, at yun po ang kaya niyang gawin. Okay? So, sino man yung boss lots na yan, hubaran natin kung sino man ba talaga yan. Is he or her intention is good? No? Kung good, that's better. But if it's to gain, no, personal agenda, it's different. No? Okay? So now, is Joy channel monetize? No? Kasi nakikita na natin ng ads. Diba? Or I think 2 days ago pa lang, no? Correct me if I'm wrong. Kung 2 days ago pa lang, simula nang lumabas yung video kasi the channel was created May, no? Pero nag-upload lang siya 2 days ago. Correct me if I'm wrong. And now, it reaches somewhere, the views are somewhere, no? Ang views niya ay around 172k views na eh, no? See ha? Ayan, 172 views, no? For 1 day. So, more than 24 hours. At isang video pa lang. But if you're going to play that video, no? So, allow me if I can play the video. Kung may ads, no? So, may ads. Yan, nakikita nyo, may ads po siya. So, monetize na po ba yan? No? Ano po yung basihan? Bukod po dyan sa nakikita nating ads. No? Let's do our basic math, ika. So, yung subscriber, grabe, no? Way out from the subscriber, Beyonce. Magkakaroon din po ako ng content about comparing that. Kasi ang daming nagkukumpara eh, no? At maraming nagsasabi na ginamit si Joy or kaya lumabas si Joy, no, para basagin si Beyonce in terms of support. No? So magkakaroon po tayo ng another content about that. Now, for now, let's have a kumbaga logical, no, educated guess kung monetize na nga ba ang channel ni Joy. Katulad ng sinasabi ko, kahit hindi pa po monetize ang channel namin, magkakaroon po yan ng ads. No? Now, as I show you, may ads po siya. Now, let's see. Educated guess nga, no? Kasi wala naman tayong alam pa. I don't know, no? Ako hindi ko pa alam. That's why I'm doing my educated guess. Kung siya ba ay eligible to apply. Remember, doon sa video na ginawa ko kay Beyonce, according kay YouTube, it may take 1 month. 'Di ba? Para ma-monetize yung channel. Ngayon, no? Actually, binago na rin yung video na yan. Kasi noon, walang sinasabing ganyan. Parang weeks lang ata. But now, sa 1 month. No? But my case, during our time, 2 months, may 2 days, sometimes 24 hours na ma-monetize na yung channel. Now, let's say, hindi pa. So, magbe-base po tayo dyan sa views. No? Sinasabi nila, views is not equivalent to your watch hours. That's correct. Totoo po yan. No? Kaya po, magkakaroon tayo ng educated guest, sabi ko nga. So, how we do that? Ganito po yung sa tingin ko, no? So, this is the calculator. Ayan, nakikita nyo? No? Diyan sa 172k or 172,000 views, no? Ang video niya ay mayroong 6 minutes video, no? Let's say sa 172 viewers na yan, no? Yan yung mga nanood.
Yan yung mga pumasok nanood. Okay? Sabihin na natin, silang lahat, yung 172 na yan, ay nanood ng 3 minutes lang. No? 3 minutes, ha? So, times 3. No? So, kada isa. Kada isang view, so, is we consider it kada isang tao. No? Yung kada view, sabihin na natin, kasi may nagpaulit-ulit na dyan. Although, ipinaulit-ulit man yan, di ba? We will count it as 1 viewers. Okay? So, kada isa nanood ng 3 minutes instead of 6 minutes. Ha? Kunin natin yung average. So, equivalent to 516 no? Minutes. Okay? Minutes po, So, how many minutes we have in 1 hour? Diba? 60 minutes for 1 hour. So, kukunin po natin yung per hour. So, equivalent to 8,600 watch hours. No? So, kahit i-divide pa po natin sa 2 yan, may 4,300 watch hours pa rin. Which is enough or the threshold of YouTube for Joy Aquino to apply for a monetization. So, most probably, nag-apply na siya. But, the approval, as what I discussed doon sa channel na nung nireaksyonan ko yung kay Beyonce, no? It might take 1 month, but also it may take 24 hours, 1 day, 1 week, 2 weeks, 3 weeks. No? So, depende. No? Depende sa bilis ng gagawing pagre-review ni YouTube. But, if we are talking about the threshold na nire-require ni YouTube, pasok na po si Joy. No? Na-meet niya na po yung kanyang watch hours. Okay? So, kung siya man ay na-approve ng ganun kabilis, that's good. No? Kaya nga sinasabi ko na ang approval ng aming mga channel depends on how fast, how YouTube will treat the channel. No? Kasi makikita yan sa algorithm din ni YouTube. So, mabibigyan ng importansya. Bakit ang bilis nito? Isang video pa lang, ganito na kaagad at ganito na yung subscriber. It might be a reason for YouTube to consider it reviewing first. No? Parang pwedeng doon makita yung priority. Pwedeng ganun, pwedeng hindi. No? Kasi hindi naman natin alam pare-pareho paano i-evaluate si YouTube. Di ba? Maybe they will base it on the analytic algorithm, no? Baka doon kung tumitingin yung tao ni YouTube bago nila i-manual na chicken yung channel, no? Or because isa lang yung video na chicken ng staff kaya mabilis, no? Pwedeng ganun. There's a lot of reason kaya pwedeng mas maaga na ma-review yung channel ni Joy compared kay Beyonce because Beyonce is a live stream, most of it. Diba? And it takes 1 hour to 2 hours. Mayroon pang 5 hours. So, the review may take longer. Unlike kay Joy Aquino, 6 minutes. Nanduro na yung mukha. May conversation. Diba? It's a raw. Diba? And a 6 minutes video lang. So, kung baga, mabilis reviewin. Pero nung tinignan nila yung views, ang laki. So, that kind of statistic, no, can be considered na unahing reviewin yan if ever monetize na nga talaga si Joy. No? So tulad ng sinasabi ko, these are just my educated guess. No? Hindi ko po sinasabing tama ito. Dahil nakadepende pa rin po yan sa, syempre, criteria, procedure, o rules ni YouTube on how they prioritize ang aming mga channel. No? So what I'm telling right now is Joy is eligible to apply for monetization. But upon applying of the monetization, pag siya ay na-monetize, no, it doesn't mean tapos na yon. Mag-a-apply pa rin po siya ng verification. No? Yun po yung magre-request siya ng PIN to verify her address. No? For insurance na siya ay talagang legit na may-ari ng channel. No, kailangan niya pong maka-acquire ng $10 and above
no, bago po siya sendan ng pin. Pero kung siya po ay monetize na at mag-live siya, mas mapapabilis po yung paglilikom niya ng $10 for this pin ay masend sa kanya for verification. No? So, iba-iba po ng consideration, no, in approving our channel pagdating po kay YouTube. Okay? So, katulad po ng mga sinabi ko, those are the considerations na pwedeng mas mauna yung channel ni Joy na ma-monetize compare kay Beyonce. Okay? Mas maraming chichikin yung kay Beyonce because of the live stream. Samantalang yung kay Joy, isang video lang, 6 minutes pa. And the views is 172k kagad. While kay Beyonce is a live stream na may 5 hours yung iba. Diba? And based on our computation, nakuha niya na rin yung watch hours, no? Those are just educated guess, no? Sabi ko nga sa inyo. Pero yung pag-manual checking, di hamak na mas mabilis yung kay Joy kasi isang video lang siya. Okay? So yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to, and katulad po nung nasabi ko, I will do a separate reaction. Why do we need or why we must not compare Joy and Beyonce channel, no? Kung ano po yung mga kaibahan nila at bakit po, no, ginawa ng channel si Joy, katulad kasi na naririnig natin, para ipakita kung anong merong power meron ng Kalingap against anti-Kalingap. Okay, so yun lang po ang gusto kong share sa content ko na to, at lagi po, tandaan ninyo, issue lang tayo, walang personalan, at always po, matuto kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.